ng Mandaue, Mabolo, Gizo at iba pa na mga naka-highlight sa red. Ito ay indikasyon ng paglubog sa tubig sa hinaharap. Kaya kinakakatakot din dito sa Cebu guys. Nasa Mandaue ako tapos lulubog din pala kami. So ayun, kahit naman siguro hindi sa Mandaue ay apektado pa rin kami kahit nasabihin natin dito yung babahain, apektado pa rin kami kasi dito din yung mga daanan na dinadaanan namin. Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, tara. So kumustas mga idolos? So ayun, siguro naman ay nararamdaman nyo na yung mga pag-ulan-ulan, pagbaha dito sa ating bansang Pilipinas. Especially sa kung nasan ka man ngayon. Ako, nasa Cebu ako. So yun, ramdam na ramdam ko na yung pag-ulan-ulan. Tapos konting ulan lang, baha agad dito sa Cebu guys. So ayun, tapos sa di malamang dahilan, bigla na lang may dadaan sa wall mo habang nag-scroll ka sa YouTube na ganitong video na may pamagat na Cebu City lulubog sa tubig 2050. Damn, nasa Cebu ako par, wag ganun par. Tapos yun, clinic ko, tapos napag-isip-isip ko na gawan ko kaya to ng reaction. So ayun, meron itong pamagat na 10 lugar sa Pilipinas na lulubog sa tubig at maglalaho sa 2050. Kentot. So it is uploaded October 8, 2022. Meron na itong almost 1.3 million views. So marami din talaga nababahala nito. Actually, lahat ng isinesearch ko patungkol sa mga 10 lugar na lulubog sa Pilipinas, puro million views, men. So marami din talaga ang nagwa-wonder dito kung kasali din ba yung lugar nila. Tapos yun, Cebu City pa talaga yung inilagay sa thumbnail eh. Piruin mo yun, nasa Cebu City ka, tapos bigla na lang may pupunta sa harap mo na ganitong video, di ba? So yun, damay-damay na to. Mula kay Kentot. So ayun, bago natin to simulan ay sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Kentot, subscribe nyo yan. Sobrang solid ng mga video niyan. Tapos yun, nag-upload yan ng mga kakaiba at saka mga misteryong mga video. Tapos, syempre, kung trip nyo naman ang mga ganitong reaction video or may kasama kayong manood, kasamang matakot, kasamang matuwa, kasamang mabulol, or whatsoever, subscribe nyo, Francis Daily. Tapos, yun, palakihin pa natin itong channel natin, kasi nasa almost 2,800 na ata tayo or 2,700. So, yun, subscribe nyo na yan, Francis Daily. So, yun, hindi na natin ito patatagalin pa. And let's start today video. Tuloy. Sus, intro pa lang. Video namin agad. Kian Nation. Ilang lugar sa Pilipinas ang di umano'y nanganganib daw na malubog ng tuluyan sa ilalim ng tubig pagsapit ng taong 2050. Teka lang ha. Actually, itong mga ganito, ayon sa girlfriend ko, parang perpetuous event ba yun or perpetuous? Nakalimutan ko. Hindi natin to mapipigilan kung talagang dadating to. Ang sa atin na lang ay magdadasal na lang tayo. Well, siguro noon mapipigilan natin ito, pero ewan ko kung mapipigilan ba. Kasi maraming taon na din naman ang lumipas, tapos tayong mga tao ay inaabuso natin ng husto ang sanlibutang Mother Earth, Mother Nature, whatever, diba? Tayong tao lang din naman ang sisisihin sa mga ganito eh. Pero itong mga tsunami or pagbaha, ewan ko kung sino talaga yung at fault dito or talagang mapupunta tayo sa ganitong sitwasyon, gustuhin man natin o sa hindi. Ang sa atin na lang dito ay magdasal na lang tayo na sana'y hindi sa ngayon, hindi sa susunod na taon or whatsoever, diba? So ayan tuloy. Yun sa mga eksperto. Ano nga ba ang naging basehan nila para masabi ang katakot-takot na prediksyon na ito? May solusyon kaya para mapigilan natin ito? Kasama kaya ang lugar nyo sa mga kinukonsidera ng mga eksperto? Kasama kasi nilagay mo sa thumbnail. Actually, hindi ako taga Cebu, taga Bohol ako. So ayun, nandito lang kami sa Cebu for a living kahit walang nagtatanong, at least alam nyo. Bilang sinking cities. Alamin ang buong detalye dito yan sa channel kung saan ang kalaman ay siksik at nag-uumapaw. Subscribe nyo yan. Kung bago ka lang sa ating channel, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito bilang suporta. Sobrang laking tulong nito para sa mga tulad kong content creator. So ayun, pagkatapos nyo panoorin tong video to, punta kayo kay Kentots, like nyo yung video, subscribe nyo. So ayun, yun. Disclaimer lamang, hindi po ako eksperto at hindi rin ako nananakot. Ang video na ito ay ginawa for awareness and educational purposes only. Gusto lamang nating bigyan ng importansya ang ating planeta, kaya sa simpleng pagpapakita sa inyo ng mga ganitong video ay sana ma-realize natin na wala tayong ibang pupuntahan. Ito yung isa sa pinakalayunin kung bakit merong mga nagsusulputan na ganitong video. Kasi tayo nagagalit pa tayo, tapos sasabihin din, wag kang manakot. So ito lamang ay isang kumbaga parang babala sa atin ba na kung hindi natin titigilan itong mga pinagagagawa natin dito sa mundo, itong mga pagpuputol ng kahoy, itong pagtatapon ng basura sa kung saan-saan, mga ganun ba? Diba? So, yun, dapat talaga nating i-control natin yung mga yan kasi tayo lang din ang magiging kawawa sa huli kapag di natin yan itinigil. So, yeah, tuloy. Kung sakaling masira ng tuluyan ang Planet Earth, #Save Planet Earth. Tama. Marami ng mga kalamidad at sakuna ang nararanasan natin nitong mga nagdaang taon.
at talaga namang hindi matatawaran ang takot at pangamba na palagi Odette. nating nararamdaman sa tuwing sasapit na naman ang mga ganitong Bagyong Odette, pangyayari. Kamakailan lamang ay naglabas ng kanilang pag-aaral ang ilang mga eksperto tungkol sa posibleng mangyari sa Pilipinas sa susunod na 3 dekada. So 3 dekada kasi nasa 2023 na tayo ngayon, ano? 2030, 2040, 2050. So ayun, estimated ngayon 2050. Meron nga ako nakitang balita guys na 2030 magsisimula na itong mga pagbabaha. Tapos yung yellow din sa Antarctic matutunaw din daw yun. So ayun, saan na lang kayo tayo ilalagay nito? Kawawa naman. Nakakatakot yun. Tuloy. Sinabi nila na maaari umanong lumubog ng tuluyan ang ilang mga lugar sa Pilipinas pagsapit ng taong 2050. Ayon sa naging pag-aaral ng Climate Central, isang science organization na nakabase sa New Jersey, USA, mayroong mga lugar sa bansa na may posibilidad na lumubog at hindi na muling makita pa sa ating mapa. Sinasabi din ng pag-aaral na ito na naging resulta ito ng patuloy na paglala ng pagtaas ng tubig sa dagat at maging Kaya lang ulit natin. Basahin lang natin yun. lumubog at hindi na muling makita pa sa ating mapa. Sinasabi din ng pag-aaral na ito Highest sea level also plays a role in tidal effects, flooding, shoreline erosions, and saltwater contamination of freshwater streams and aquifers. Hindi ko naintindihan. Sorry. na naging resulta ito ng patuloy na paglala ng pagtaas ng tubig sa dagat at maging temperatura Yun. sa buong mundo. At dahil na rin ito sa sobra-sobrang carbon dioxide emission. Kian Nation, narito ang 10 lugar sa Pilipinas na maaari raw lumubog sa tubig pagsapit ng 2050. Huwag naman sana dito. Number 10, Manila City. Ang kabisera ng Pilipinas ay mas mabilis na lumulubog base sa research and studies na inilabas ng Geophysical Research Center. So ayun, yung Manila, yun talaga yung pinakabakbak sa mga pagbaha noon pa man. So ayun, humahabol na lang itong ibang mga probinsya gaya ng Cebu, Bohol, or whatsoever. Nagkakaroon na talaga ng pagbaha. Ewan ko kung tumataas yung tubig or talagang lulubog na yung mga probinsyang yan. Nakakatakot naman. So yun, actually sa Cebu nga, kapag konting ulan lang, baha talaga agad din. Tuloy. Sinabi sa report na nakakaalarma ang 2 cm rate na paglubog ng Manila City kada taon mula noong 2015 hanggang 2020. Sa kanilang research ay na-cover nila ang 99 coastal cities sa buong mundo at lumalabas na 33 cities sa mga ito ay lumulubog ng more than 1 cm per year, kabilang na nga rito ang City of Manila. Grabe, no? 1 centimeter per year. So para sa atin, yung 1 centimeter, ganun lang yan kalaki. Parang pwede nating baliwalain na 1 year. Pero kung sakali 5 years guys, 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5 taon, ganyan na yung ilulubog ng bayan mo, di ba? Sobrang na yan. Kapag nga patuhod na yung tubig na dyan na talaga mag-i-stay yung baha na hanggang tuhod, sobrang nakakabahala na yun. Marami ka ng sakit na makukuha nun, di ba? Yung mga ihi ng daga or whatsoever. Mga dengue. So nakakatakot pa rin yun. Tuloy. Narito ang isang map simulation na inilabas ng Climate Central kung saan ipinapakita dito ang posibleng maging sitwasyon ng Maynila pagkalipas ng 3 dekada. Makikita sa projection na posibleng lumubog sa tubig ang mga lugar sa Maynila kabilang ang Tondo, Santa Mesa, Paco, Santa Ana at iba pang mga low-lying and coastal areas ng kabisera ng bansa. Kasama rin sa ilang lugar sa National Capital Region ang Pasay, Navotas, Malabon dahil ito ay mga coastal areas na malapit sa Manila Bay. Grabe, no? Sobrang, kapag taga dito kayo guys, expected nyo na yan. Itong may mga pula, lulubog daw talaga yan. Tsaka based naman to sa pag-aaral, di ba? Siguro may mga changes pero kung pagbabasihan natin yung pag-aaral nga nila, malaki talaga yung possibility, di ba? So yeah, tuloy. Number 9, Bulacan. Sa isang map simulation, ipinakikita na kasama ang ilang parte ng probinsya ng Bulacan na nakaharap sa Manila Bay sa mga nanganganib na malubog din sa tubig sa susunod na mga taon. Natatakot din ang ilang mga environmental groups na sa patuloy na sinasagawang reclamation ay magdudulot ito ng intensified flooding. Yun, reclamation. Yun din yung isa sa malaking pagkakamali ng tao. Pero yun nga, palaki ng populasyon ng Pilipinas guys. So no choice tayo kundi mag-reclaim kumbaga yung dagat gagawin nating lupa para matirhan or diba, magamit. So yun, gaya nitong Cebu, yung NRA, North Reclamation Area daw yan. Dating dagat daw yan. Tapos yun, tinambakan lang ng lupa, diba? So grabe, tayo lang din pala yung sa mga sarili natin kasi nga yung dagat ginagawa nating lupa. Ngayon, ang dagat nagalit, gusto niyang gawing dagat yung kinuha nating dating dagat na ginawang lupa. Ang gulo. Tuloy. Low-lying and coastal areas ng probinsya ng Bulacan. Narito ang map projection na inilabas ng Climate Central. Mapapansin na kasama sa mga lugar na posibleng lumubog sa tubig ay ang mga municipalities ng Masantol, Hagonoy, Paumbong, Obando at iba pa.
Number Oh. 8, Cebu City. Wala na, Cebu City. Ganto talaga yung sitwasyon namin sa Cebu, guys, kapag may mga baha. Ganto talaga, medyo makakalahati yung bus eh. Tapos yung mga taxi, di na yan makakadaan sa daan, especially dyan sa may country mall ata yan. Tapos yun, sa mga lugar naman na hindi naaabot ng baha, ang problema naman ay traffic kasi yun nga, yung mga sasakyan na doon sa dadaan sa may parting baha, dito sila dumadaan sa walang baha, which is nakakapag-cause talaga ng traffic. So, hassle pa rin kahit na hindi kami gaano nababaha dito, hassle pa rin. At saka nagpapasalamat na rin kami kasi yung babiyahian namin araw-araw ay walang baha. Meron lang baha pero mga ganyan lang, mga 2 dangkal lang. So, nadadaanan lang din ng motorsiklo. So, yeah, tuloy. Ang Cebu ay tinuturing na sentro ng commerce, trade and education sa Visayas Grabe, and oh. Mindanao. Mayroon itong higit sa 964,000 na populasyon. Ayon sa pag-aaral, kasama sa listahan ng mga posibleng lumubog sa tubig ang ilang parte Nasa ng Mandawi Cebu kami. City, partikular ang mga coastal and low-lying areas nito. Sa inilabas na map projection ng Climate Central, makikita ang mga lugar tulad ng Okay. Mandawi, Mabolo, Giz, Sa Mandawi talaga eh. Dito yung boarding house namin, sa may parting Mabolo. Lapu-Lapu ba to? Hindi. Doon yung boarding house namin sa, hindi pala siya abot. Pero same pa rin, kahit na hindi kami abot, ay apektado pa rin kami dyan. Yeah, tuloy. Kasi yung daanan nga, di ba? at iba pa na mga naka-highlight sa red. Grabe yung Ito Cebu, min. ay indikasyon ng paglubog sa tubig sa hinaharap. Grabe yung Cebu, min. Kinain talaga, min. Wait, ulitin natin yan, ha. Kasi nagsasalita tayo habang nagsasalita si Quentots tuloy. Mga lugar tulad ng Mandawi, Mabolo, Gizo at iba pa na mga naka-highlight sa red. Ito ay indikasyon ng paglubog sa tubig sa Kaya hinaharap. kinakakatakot din dito sa Cebu, guys, ha. Nasa Mandawi ako tapos lulubog din pala kami. So ayun, kahit naman siguro hindi sa Mandawi ay apektado pa rin kami kahit nasabihin natin dito yung babahain, apektado pa rin kami kasi dito din yung mga daanan na dinadaanan namin. Tapos yun, sobrang nakakatakot din, men. 2050, so meron na lang kami ditong 27 years para mag-grind sa buhay tapos uuwi na kami ng Bohol. So ayun lang, 27 years, matagal-tagal na din yun. Ewan ko na lang kung hindi pa kami yumaman doon para makauwi na kami sa Bohol. Pero yun nga, kahit na siguro Bohol, kung babahain talaga, walang takas dito. Kapag kalikasan na yung gumanti tuloy. Number 7, Olongapo City. Isa sa mga first class at highly urbanized city na matatagpuan sa probinsya ng Zambales. Tinatayang mayroon itong mahigit sa 260,000 population base sa census noong 2020. Kilala ito bilang Subic Bay Freeport. Isang syudad na ito sa lumalabas sa pag-aaral na posibleng lumubog din sa tubig by Hala, 2050. Grabe, ang dami. Narito nga ang mapping projection ng lugar kung saan makikita ang mga lugar na apektado sa pagtaas ng tubig. So, Grabe, men, ang dami, men. So, yung lahat na may pula. Kasi parang meron din siyang river, yung naka-blue, di ba, daanan yun ng tubig. Kaya siguro umaakyat din yung tubig. Pag halimbawa naman, i-close yung may blue na yan, dito lang siguro sa may gilid-gilid, di ba? Pero malabong ma-close yan kasi napakaraming tubig yan eh. So yun, tuloy, grabe. Gitnaan talaga, Katakot, men. hinaharap. Number 6, Rojas City. Isa pa nga sa mga lugar na lumalabas sa pag-aaral ay ang Rojas City sa Capiz. Grabe. Tinatayang may higit sa 179,000 na population ang lugar na ito. Tinagurian bilang seafood capital of the Philippines. Ang Rojas City ay nanganganib din na malubog sa ilalim ng tubig pagsapit ng taong 2050. Narito ang sea level rise and flooding projections sa syudad sa susunod na mga taon na maaring malaki ang maging epekto sa mga residente dito. So ayan, tignan nyo na kung sakop ba yan yung mga lugar nyo, mga barangay nyo. Ano ba yan? Di ko ano yung mga nakasulat. Wait lang, gawin nating maliwanag or klaro. 360 lang pala. Ay, nako. Wait lang, 720p. Tuloy. Number 5, Zamboanga City. Sambuang. Isa pa nga sa mga tinuturing na sinking cities ng bansa ay ang Zamboanga City, syudad na matatagpuan sa Zamboanga Peninsula. Tinatayang nasa mahigit sa 977,000 ang naninirahan dito base sa 2020 Grabe, dami, census. Ilan nga sa mga ito ay apektado rin ng rising sea level sa susunod na 3 dekada. Narito ang inilabas na projection sa Zamboanga City by 2050. Grabe, So ayun, mga taga Zamboanga City, tingnan nyo yung lugar nyo. Baka nandyan din yung barangay nyo. Yung may kulay pula, Napakalaking lupain din itong Zamboanga, So ayun, tignan yung maigi. Tapos yun, magdasal-dasal na tayo. Simula pa lang ngayon. Tapos yun, baguhin natin yung mga attitude natin sa ating kalikasan. Tuloy. Number 4, Iloilo City. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa Panay Island.
Kilala ito sa mga historical church at sa silk and pineapple fabrics na produkto nila. Naninirahan dito ang mahigit sa 447,000 katao base sa census ng 2020. Grabe na yung 400,000 ha. Tapos yan bahain yung lugar. Dame Cap. Masusunod na panahon, sinasabi ng Research and Studies ng Climate Central na apektado rin ang lugar na ito dahil sa malawakang pagtaas ng sea level. So ayan, tignan nyo yung mga lugar nyo. Iloilo City, La Paz, Jaro ba yan? Di ko gano'n na ninag yung mga nakasulat. Wait lang. Paula ba? Iloilo City. So yun. Pero konti lang ha. Pero zoom na siguro yung mapang yan. Tapos sobrang daming barangay niyan. Ewan ko. Pero malaki din yung lumubog ha. Narito ang projected map ng Iloilo by 2050. Number 3, Butuan City. Isa itong sa mga highly urbanized city sa probinsya ng Agusan del Norte na kilala sa mga gold products nito dahil sa thriving mining industry sa lugar na ito. Mahigit sa 330,000 ang population ng Butuan City at sa projected rising sea level chart ng syudad, isa ito. Grabe oh. Pailalim yung paglubog niya ba? Pa letter V siya. Tignan nyo yan. Oh. Ang nasali dito yung Magallanes, Butuan pala. Akala ko Butuan eh. Butuan Airport. Grabe ano. Kaya ngayon, sobrang nakakatakot din siguro mag-invest ng mga lupa sa may gilid-gilid ng coastal bang tawag dyan. Diba? Tuloy. Sa apektado sa inaharap. Number 2, Cagayan de Oro City. Isa rin sa mga highly urbanized city na matatagpuan naman sa Mindanao at matatagpuan sa probinsya ng Misamis Oriental. Kilala ito sa mga white... Parang namalik mata ko. Sidio ba yun? Number 2, Cagayan de Oro City. Parang namalik mata. Akala ko namalik mata ko. Cagayan de Oro City? Or Cagayan de Oro City? Sa pagkakaalam ko, Cagayan de Oro City. Nagkamali lang siguro to Cagayan de Oro City. Sorry. Isa rin sa mga highly urbanized city na matatagpuan naman sa Mindanao at matatagpuan sa probinsya ng Misamis Oriental. Kilala ito sa mga White Rapids at magigiliw ng mga residente dito. Sa inilabas sa pag-aaral, isa ang CDO sa apektado ng rising sea level at climate change in the years to come. Narito ang projection ng lugar by 2050. Grabe oh. Actually, nakapunta na ako ng CDO eh. Doon din yung biyahe namin dati. Nakalimutan ko kung anong pier yun. Di naman yun nasipit, di ba? Ano yun CDO lang talaga siya. Nakalimutan ko kung anong lugar yun. Pero nakapunta na kami dito sa CDO nung nag-apprentice pa lang ako. Saan kaya to parting to? Yun lang. Bon. Tuloy. Number 1, Iligan City. Kilala bilang City of Majestic Waterfalls, ang Iligan City ay tahanan ng mahigit sa 360,000 na katao. Highly urbanized at isa sa mga first-class city. Ano ba yung urbanized? Yung maraming tao? Paki-comment nga. Correct me if I'm wrong. Tuloy. Sa Northern Mindanao, ang Iligan. Matatagpuan ito sa probinsya ng Lanao del Norte. Grabe. Ayon sa research and studies na inilabas at umabot na talaga sa bubong, di ba? Ang syudad na ito sa issue ng climate change at rising sea level. Narito ang projection ng Climate Central sa posibleng kantungan ng Iligan City. Grabe, no? Iligan City. Iligan projected below sea level by 2050. So, ayun. Kasama dito ang Santiago, Santa Rosario, Tigbanga pala. Saray Tibanga, Villaverde, Iligan City, Tambacan. Grabe, men. Grabe. Anong ibig sabihin? Napaka nakakatakot pala ng paglapit ng 2050, men. Akala ko kapag 2050 na ay yayaman na tayo dyan. Mayaman na tayo that time. Pero yun pala, may mga pagbaha na. Damn. By 2050. Ang report na ito mula sa organisasyon ng Climate Central ay sinuportahan ng United Nations. So, ayan, sources, Climate Central, sinuportahan ng United Nations. So, di din yan gawa-gawa lang ng mga artikulo. Meron din talaga silang basihan dyan. So, legit sources yan. Totoo to. Expected to. Mga nasa 98% accurate to or baka nga 100%. Diba? So, yan tuloy. In 2019, sa patuloy na pagbabago ng panahon, siguro ay nararamdaman na rin natin ang epekto ng climate change. Ang madalas na pagpasok ng mga malalakas na bagyo at mas tumitinding init ng panahon ay ilan lamang sa resulta ng mga ito. Kumbaga sa tao, ang ating planeta ay nakakaramdam na ng sintomas ng isang malalang sakit. Hindi lang siguro tayo aware pero ang mga hindi magagandang bagay na nagagawa natin sa ating kalikasan ay unti-unti nang bumabalik sa atin. Damn. Sobrang nakakatakot, diba, man?
So ayun, mga idolos, so sama-sama tayong ano ba 'yan, sama-sama tayong mag-isip, matulala sa mga mangyayari sa pagdating ng 2050. Like yun, kung isa nga ang mga lugar niyo sa nasali dun ay magdasal-dasal ka na at yun. Kahit naman siguro hindi mga apektado, 'di ba? Kasi dapat pa rin naman tayong magtulong-tulungan dito at yun, sana nga lang, may gawin ang gobyerno natin para diyan ano, para maagapan kasi kapagka doon na nila yan a-actionan sa mga 2040 or mga 2045, mga late na yan, sobrang late na ng mga panahon yan, baka mahihirapan na tayo na i-counter yung attack ng kalikhasan na yan. So ayun, kung yun din talaga yung nakasaad or mangyayari din talaga dito sa Pilipinas, ay wala tayong magagawa dyan. Ang sa atin na lang siguro kasi tubig yan, men. Hindi natin mapipigilan yung tubig. Siguro, tatambakan na lang natin, no? Gagawin na lang natin. So ayun, nakakatakot ano. Tapos yung Cebu City pagkasali din, Manila, Iligan, Olongapo, Iloilo, Cagayan de Oro, grabe yun men. So kayo, kasali din ba kayo diyan? Comment nyo nga sa baba kung ngayon pa lang ay nararamdaman nyo na ang mga nakakakilabot na pagbaha. So kung ngayon pa lang ay nararamdaman nyo na, for sure in this coming 2050 ay magiging mas worse pa talaga diyan ang sasapitin natin. So ayun lang, sana nga ma-actionan to ng gobyerno ano, tapos yun, tayong mga tao, magtulungan tayo. Huwag tayong magtapon ng basura kung saan-saan. Tapos yang sa mga pagpuputol ng puno, mas maigi nga magputol tayo ng puno. Pero para sa akin, ano, ang take ko dyan sa mga puno, no choice din talaga tayo kasi palaki ng palaki yung populasyon natin. Tapos yun, habang lumalaki yung populasyon natin ay syempre kailangan natin ng bahay, lupa, di ba? So siguro parang blessing in disguise na rin yung sobrang mahal ng lupa, no? Kasi ako as ang tawag dyan, nakaka-feel ng adulting. Para sa akin, sobrang hirap makabili ng bahay at lupa, men. Kasi sobrang mahal ng lupa at bahay, men. Di ganun kadali ang mag-asawa. Like, sa kasal pa nga lang, namamroblema ka na ng panggastos, di ba? So, ayun lang. Sama-sama tayo magdasal sa itaas kasi for sure, didinggin din naman tayo niyan. Sana nga rin ang mga tao, especially ako, tayong lahat, ay, ano ba, magising na rin sa mga pinagagagawa natin, di ba? Nakakalungkot lang na papasanin niya ng mga anak natin soon in the future, di ba? Kasi sila na yung mga maghihirap dyan kasi sila na yung mga bagong tubo, di ba? So, bagong henerasyon. So ayun lang, sana nga lang may taong matalino na masolusyonan yan. Pero yun nga, sa climate change, sobrang hirap niyan pigilan guys kasi dapat talaga buong mundo ang magtutulungan dyan eh. Tapos alam nyo naman, ngayong panahon na yun, sobrang high-tech na, sobrang kakapal na ng usok. Tapos yun, yung sa yellow dun sa Antarctica, natutunaw na. Isa din yun sa makakapagpataas ng tubig. Kaya lulubog talaga tayo. Tapos dagdagan pa ng mga bagyo, di ba? So ayun, actually nakakatakot naman talaga. Naging ako medyo natatakot ako sa mga mangyayari pa in the near future kasi nga nung bagyong Odette nga akala ko ngayon na yung katapusan ko eh. Pero yun, buti binigyan pa tayo ng pagkakataon. Tapos sana yung Odette hindi na maulit yun. 'Di ba? Sobrang nakakatakot nun. So yun lang, dasal-dasal na lang tayo. So ayun, hanggang dito na lang. Comment na lang sa baba kung ano yung masasabi nyo sa video ito. So good luck na lang sa ating mga kanya-kanyang mga lugar sa kakaharapin natin in this coming 2050. So ayun lang. Hanggang dito na lang. Dasal-dasal. Tapos yun, kung nagustuhan nyo ang video ito ay subscribe nyo Francis Daily kasi yun, magsisipag pa ako na maghanap ng mga video i-react. Hanggang dito na lang Francis Daily. Subscribe.